Ayan, saksak natin, no? Ayan, saksak. Din dito tayo sa may mirror. Ayun, labas yung smart logo na Samsung. Ayan, tingnan natin kung meron bang display. Ayun, labas yung kanyang picture. Ayun, magandang araw sa inyo lahat mga ka-Tekno. Welcome back sa ating channel. And for today's video, meron tayong gagawin dito na isang Samsung Smart TV 55 inches, no? Curve na siya, yan, no? Kita nyo naman. Yan, naka-curve na po yung unit natin, no? Yan, curve po siya. Kita ba? Yung pagka-curve niya. And yung problema nito is very common po sa mga nangyayari ng Samsung, no? Minsan protect, meron sa naman hindi siya, sounds lang pero walang picture, okay yung backlight. And yung model pala nito is Samsung UA55 in-new 7300G. Ayan, lalagay natin sa description yung kanyang model, no? Ayan. So, saksak natin para makita natin yung problema. Ayan, saksak ko. Sa may screen. Sa may mirror pala. Ayan. So, wala tayong makikitang picture dyan. Ayan, no? So, wala siyang picture. Pero, tingnan nyo, bumubukas naman yung kanyang backlight. Ayan, no? Ayan, no? Bumubukas yung kanyang backlight. Tapos, magdidim. Tapos mamamatay. Ayan, yun sequence niya. On and off. Minsan naman, pag tinesting mo siya, maka-under siya, meron siyang Samsung tone na start up sound. Tapos wala nga siyang picture, no? Nakadim lang yung screen. So, ito yung kanyang problema. So, unang gagawin natin nito, try natin mag-hang kung di ba siya magpo-protect. At saka makapag-display ba yung kabila kung wala yung kabilang side. So, bunutin muna natin, no? So, every time na magtanggal kabit ng lagi pong sinasabi natin yan, ng cable, tapos dapat naka-off yung unit, no? Huwag kayo magtanggal at saka kabit na naka-on yung unit kasi masisira po yung it's either mainboard or panel, or baka lalo pang masisira yung unit. So, tanggalin natin yung left side muna tayo. Ayan, nakakonekta sa my left side back natin. So, tanggalin muna natin to, hang natin yan. Ayan, nakahang siya, tapos saksak natin. Tingnan natin kung bubukas yung backlight. Dito tayo kasi medyo malaki siya. Ayan. Tingnan natin kung mag-steady ba yung backlight. Hindi ba siya mamamatay, no? Ayun. Tumunog yung start up tone. So, tingnan natin dito kung meron ba siyang display. So, napakakalat ng natin, no? Ayan. So, wala po siyang picture. Ayan, no? Meron siyang dim. Wait, kita nyo ba yung dim? Nakaka-ruling naman tong wire na to. Pambihira. Ayan, wait lang. Ayan. So, na-steady na po yung kanyang backlight at meron po siyang dim. Kita nyo ba? Ayan, may dim na po yung panel natin. So, kung mahang natin yung kabilang side, yung papuntang left, hindi na siya mapoprotect. Nag-steady na yung kanyang backlight pero wala po siyang picture. So, gagawin natin, lipat tayo sa may kabilang side. So, bunutin muna natin. Ayan. Kabit natin to. Ayan, kakabit natin to. Ayan. Tapos ito naman kabilang side yung tatanggalin natin. Ayan, nakahang siya. Iwan natin nakahang yan. Tapos saksak natin ulit. Ayan. So abangan natin. Bukas yung backlight. Tingnan natin kung mag-steady pa siya. So nag-steady siya. Lumabas na rin yung kanyang startup tone. So, tingnan natin. So, wala pa rin picture. Nagdidim pa rin yung panel natin, no? Ayan. Dim pa rin siya. Wala po siyang picture. Ayan. So, gagawin natin ngayon, kadalasan kasi pag mga ganitong model ng Samsung, hindi po siya makapag-display kung wala yung kabilang side, no? Hindi po siya makapag-picture kung wala yung kabilang side. So, gagawin natin ito. Try natin i-block yung mga clock signal nito. Napapasok. Saan tayo mag-uumpisa? So, mag-uumpisa tayo. Kadalasan kasi na mga experience natin, may na-experience ako nito isa. Yung blocking natin is dito sa my left side. Dito, sa my side na to. Ayan. So, left side. So, dito tayo magba-block. Bali, bunutin muna natin. Ayan. Tapos, ito, balik natin to kasi ito yung right side natin, no? Kasi nakatalikod yung unit natin. Balik muna natin to. Ayan. Tapos ito, tingnan natin kung
check muna natin dito yung saan banda yung kanyang mga clock signal. So dito, ito yung kanyang level shifter, ito yung kanyang level shifter. Ayan. Dito nagagaling yung kanyang mga clock signal. So tingin ko meron ditong swapping or clock lang ba. So check natin ito mamaya kung meron ba itong swapping voltage. So dito muna tayo. Kasi sa experience natin, yung blocking natin dito banda eh. Kasi yung mga clock signal na yan, yung mga fusible resistor na yan, galing sa may level shifter natin. Papasok yan dito sa may pin number 9. Dito tayo mag-counting dito sa may kabilang side na to. So dito yan. Ayan, dito tayo mag-counting dito. Sa may side na to. Pin number 9, yung block natin is ano siya, 10 pins. 10 pins yung blocking natin. So 9, 11 hanggang 19. So try natin tong i-block yung pin number 9 hanggang 19 kung meron bang pagbabago dun sa ating panel. So dito tayo, counting natin dito. So magbilang tayo dito sa may gilid dito. 1, 2, 3 hindi pala, hanggang 9. Tapos yung pin number 10 pala tayo mag-uumpisa. Pin number 10 hanggang pin number 19. So magbilang tayo ng 1 hanggang up to 9. Tapos yung pin number 10 doon tayo magsisimula, i-block natin hanggang 19. So palang tayo ng kunting kapirasong tape para ilagay natin dito. Wait lang. So ito, continue po tayo. Ayan o. Ito na po yung blocking natin. Ayan. So nagbilang po tayo ng 1 to 9. Then yung pin number 10 doon tayo nag-uumpisang mag-blocking. Nilagay natin yung tape hanggang pin number 19. So kung bibilangin mo yan, 10 yan hanggang 19 yung blocking natin. So gagawin natin ito is natin dito. Yan, clip natin yan. So nagtatain na naman yung camera natin. Ay nako, yung cellphone natin matanda na siguro to. Palitan na to dapat. Sana naman mayroong mag-sponsor dyan. Bakit naman? So yan, nakalock na po siya. Ay lock na po natin. No? So tingnan natin dito. Sana hindi yung boses natin, kasi minsan pati yung boses is nagtatae rin. Saksak natin. Ayan. So dito tayo sa may mirror. Ayun, lumabas yung logo ng Smart. So antayin natin kung meron pa bang ibang. Ayun So pansin nyo, naka-display po yung unit natin. Ayan naka-display po siya. Ayan labas yung kanya mga picture. Then start up. Wait, wala. So, ayun yung kanyang standby, yung TV no signal. Pero mapapansin mo dyan, ayan dito na side, buo yung backlight, nakailaw siya. Pero bakit medyo madilim dun sa may kabilang side? Ayan may problema din pala to sa kanyang backlight. Hindi lang po panel yung problema nito, kundi may problema din siya sa backlight. So tingnan nyo dito sa my right side. Yan, di ba? Buo yung kanyang ilaw. Yan Kikita natin dito, buo yung kanyang ilaw. Yan. So tingnan natin dito sa may kabilang side. Eto, meron lang siyang kunting dim. Kasi yan yung ilaw nito, dito lang siya nanggagaling, Ayan, sa may right side natin, kaya medyo madilim siya. Pero may ilaw kunti. Pero kung tingnan mo yung picture doon, madilim talaga siya. So ibig sabihin yan, yung side na to ng ating backlight, sa may ilalim kasi nakalagay ito, kasi edge type yung backlight nito. Hindi na po gumagana yung left side ng ating, kasi nakatalikod to yung left side na backlight natin. Kasi kung titingnan natin dito, yung supply, ito yung, dito galing yung supply ng ating backlight. So dito na backlight, buo siya. Pero yung dito sa may side na to, may problema yung backlight dito. So pag ganito kasi, malaki to, 55 inches, medyo mahal yung single natin nito, So tapos meron pang backlight na problema. Na-repair natin yung panel, pero may problema pa yung backlight niya. So kita nyo ba yung pagbabago yan? Malakas yung ilaw dito. Ayan. So tapos yung kabilang side, tingnan nyo. Ayan. Sinag lang nung sa kabilang side yung nag-iilaw dito. Tapos yun nga. Tingnan natin kung andun pa ba yung display. So ano pa rin yung picture natin, medyo madilim nga lang sa may kabilang side, So sa mga ganitong sitwasyon, dapat ipaalam natin sa may-ari na medyo malaki yung gastos nito, abutin siguro ng 6,000 plus or hanggang 8K. Kasi papalitan mo to buo buong backlight yung papalit natin dito. Ayan, tapos medyo may kamahalan din naman yung backlight nito pag Samsung. So plus repair pa.
So abutin talaga sila ng 7,000 or 8,000 yung magiging repair charge natin nito, pati kasama na yung yung parts. So ipaalam muna natin sa may-ari nito kung okay ba siya, proceed ba yung kapapalit ng backlight ito, kasi pangit naman tingnan to kung ganun lang. Medyo madilim yung kabilang side, tapos dito maliwanag. So yung may-ari yung padidesisyonin na magdesisyon nito kung proceed ba yung pagre-repair natin, no? So bigyan natin siya ng quota or yung parang billing statement natin kung magkano lahat yung magagastos natin nito, yung gagastusin ako kung mapuproceed ba siya. So hanggang dito lang siguro yung video natin mga paps, and update lang natin kapag nag-okay yung may-ari, order tayo ng backlight, then continue natin yung video, gagawa natin ng part 2, no? Ayan, so hanggang dito lang yung video natin mga katek. Maraming salamat sa mga natsagang nanood, no? May God be with us always, and this is your service Ryan Crositech. See you in our next video.